Umigting ang tensyon sa mundo ng politika matapos magkasagutan sa publiko sina Congressman Rodante Marcoleta at dating Senador Panfilo Ping Lacson. Sa isang mainit na talakayan, hindi nagpahuli si Marcoleta sa pagbubunyag umano ng mga katiwaliang nag-ugat sa mga proyekto ng pamahalaan na sinasabing may kinalaman si Lacson. Sa harap ng media at ng sambayanan, diretsahang sinupalpal ni Marcoleta ang dating senador sabay sabing panahon na para malaman ng bayan ang katotohanan. Hindi naman nagpatalo si Lacson at agad niyang pinabulaanan ng mga paratang. Iginiit niyang isa itong desperadong hakbang upang sirain ang kanyang pangalan. Gayunpaman, ipinakita ni Marcoleta ang ilang dokumento at testimonya na umano'y magpapatunay sa mga irregularidad na naganap sa loob ng ilang ahensya ng gobyerno. Mabilis namang kumalat sa social media ang video ng kanilang palitan na agad nagpasiklab ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Sa gitna ng sigalot, nananawagan ng mga mamamayan ng patas at malinaw na investigasyon upang tuluyang mabunyag ang katotohanan. Ilang political analysts ang nagsabing maaring magdulot ito ng mas malawakang pagkilos sa Kongreso upang busisiin ang mga alegasyong ibinato ni Marcoleta. Habang patuloy ang ingay ng issue, malinaw na muling nahahati ang opinyon ng bayan. Ngunit isa ang panawagan ng lahat, hustisya at katapatan sa pamahalaan. So by all logic, by being a Filipino and a nationalist, that you want to solve the flood control problem, what we should look into is the substance of what he's saying. Correct. Totoo bang bilyong-bilyong pera ang dinideliver kay Saldico ng mga tao at siya naman ay nagdi-deliver, nare-repack, dinideliver kay Speaker Martin? Totoo ba itong mga sinasabi niya? Ano pa yung nakita niya pinagkakitaan? Kumusta ko kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Nako, itong si Marcos Jr. meron na naman ho siyang lipad ngayong araw na to. Sana naman ho kaya maglalakwat siya itong mag-asawa na to. Pagkatapos ho nila dyan sa Kuala Lumpur, Malaysia, ngayong araw nabalitaan ho natin, paalis na naman daw ho itong lakwatserong presidente na to. Pero bago ho yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto smile sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, umpisan ho natin ang ating talakayan dito sa naging interview nitong si Congressman Mike Defensor dito sa Historicon. Ito, panoorin ho natin mga kababayan. Mamaya na lang ho yung paglalakwatsa nitong si Marcos Jr. Ito hong importante. Kasi papaliwanag ho nitong si Congressman Mike Defensor kung bakit yung ginagawang panggigiba dito kay Master Sergeant Orly Gutesa, dapat malaman niya ng ating mga kababayan. No? At kung ano na nga ba, kung kumusta na, kung nasaan na itong si Master Sergeant Orly Gutesa, pag-uusapan din ho dito sa Storycon na to. Ito. Hindi. Kaya nga, okay. Tatanungin ko yung guest natin kung magkano saliin niya. We are going to pivot now. Let's bring in our guest today. We're talking to former Congressman Mike Defensor. Congressman, welcome to Storycon. Thanks for joining us. Good afternoon, Congressman. Long time no see. Long time no see, Secretary Ronald Ed, and of course, Reggie. Good afternoon to everyone, to all the viewers. Naalala ko, una ko nakilala si Kong, konsehal to sa Quezon City. Ito yung negotiator namin sa mga rally. Dati, naalala mo, Kong? What have you been doing since you stepped down? I mean, apart from organizing with surprise witnesses sa Senate. Actually, Reg, I've been in the private sector ever since noong Congress. Di ba nag-serve ako noong 2019 to 2022. So from there, talagang completely private yung participation ko. Nagkataon nga, in fact, ayoko nga ma-involve dito sa issue na to, pero nagkataon na lumapit si Sergeant Gutesa, and then he started telling me yung iba-iba, no? Yung mga storya niya, hindi naman direkta kaagad kung ano ng mga storya ang binabanggit niya. Sabi ko, siguro Sergeant Gutesa, mas maganda, ikaw na yung magkwento ikaw na magsalaysay kay Senator Marcoleta. That time kasi, si Senator Marcoleta was still the chairman of the Blue Ribbon Committee. So, but the day that they spoke, hindi na chairman nun si Sergeant Gutesa. I was with Senator Marcoleta, nag-uusap kami for another issue, another concern. Tapos binanggit ko lang, sabi ko may isang sarhento ng Marines
ganito yung kwento niya. Sabi niya, pero sabi ko sa kanya, hindi ko nakuha yung buong kwento. Maganda siya na lang magsabi sa'yo. Sabi ni Senator Marcoleta, o sige, kung willing siya at kung tingnan mong okay naman, papakinggan ko siya. And then yun nga, sabi ko, sige, titingnan ko. I went to a restaurant, sabi ko, tawagan. Ngayon ho mga kababayan, itong si Ping Lacson, inaatake na naman ho ang credibility nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Kasi yung napag-usapan kahapon diyan sa On Point, diyan sa Billionaire News Channel. Kaya sinabi nitong si former Congressman Mike Defensor, hawak ho ng mga Marines itong si Master Sergeant Orly Gutesa. Itong si Pinky, literal ho yun. Yung pagkasabing hawak, ang dating sa kanya siguro nasa kustodiya siya ng mga Marines. Lininaw ho yan nitong si Congressman Mike Defensor. Sinasabi niya na yung mga kasamahan niya, hindi yung Marines na may hawak. Kumbaga, inaantabayanan ho nila itong si Master Sergeant Orly Gutesa, itong mga Marines na to. Pero hindi ho literal na hawak ho siya ng organisasyon o institusyon o yung Marines, no? Philippine Marines mismo. Kasi sinabi nila, yan kasi mga Marines na yan, meron silang yung tipong brotherhood talaga, kahit natapos na, kahit wala ka na sa serbisyo, pagka ikaw, kaklase ka ng mga yan, kaibigan ka ng mga yan, talagang puprotektahan ka. Ngayon, hindi ho siguro matanggap nitong si Pinky yung sinabi nitong si Congressman Mike kagabi diyan sa On Point. Ngayon ho, bumira itong si Pinky. How much? Ang sabi ko niya, how much fakery can we take? Naku, yan na nga ba sinasabi natin? Kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson mula kay Marine Commandant General Vince Blanco na wala si Orly Gutesa sa kustodiya ng Philippine Marines Corps. Hindi naman si Master Sergeant Orly Gutesa nagsasabi niyan Yung middleman, hindi si Master Sergeant Orly Gutesa. Binabanatan ho na naman ho nitong si Ping Lacson. Itong si Master Sergeant Orly Gutesa, parang ang dating, ang nagsabi na nasa kustodiya ako ng Marines, mismong si Master Sergeant Orly Gutesa. Tingnan nyo kung paano nila laruin yung naratibo nitong mga mainstream media na to. Taliwas ito sa pahayag ni dating Congressman Mike Defensor na nasa protection umano ng Marines si Gutesa. Pag nasa protection ng Marines, hindi naman ibig sabihin na nandyan ho siya kay Marine Commandant Vince Blanco. Hindi naman ho ganun yun. Pwede ako, Marines ako. Isang grupo kami ng mga Marines. Ako puprotektahan namin yan doon sa aming personal capacity, hindi doon sa organisasyon ng mismong Marines. Masyado kasing literal itong si Pinky. Diba? Halimbawa, kaibigan ko siya. Isang grupo kami, mga 10 Marines kami. Tapos sasabihin ko, puprotektahan namin si Kung huwag kayong mag-alala, mga kasamahan namin Marines, pumuprotekta sa kanya. Pero hindi yung mismong Marines. Ngayon, literal naman ho nitong si Pinky, ginamit na naman ho yung mga sinabi nitong si Master Sergeant, nitong si Congressman Mike Defensor para panggiba dito kay Master Sergeant Orly Gutesa. Ganyan ho mga kababayan. Ang pinoprotektahan ho talaga nitong si Pinky, itong si Martin Romualdez at itong si Zaldico. Sino bang nabanggit nitong si Orly Gutesa doon sa kanya naging testimonya diyan sa Senado? Hindi, di ba? Maliwanag ho na si Martin Romualdez at itong si Zaldico, sabi niya, hinahatiran niya ng pera. Ngayon, itong si Ping Lacson, kulang na lang ho ng mga salitang sabihin niya, sinungaling niyang si Gutesa. Yan na ho mga kababayan, huwag niyong paniwalaan niyang si Gutesa. Pagka ba nasira itong si Gutesa at natag na bilang sinungaling, sino ho ba ang maaabsuelto dito sa issue na to? Si Martin Romualdez at itong si Zaldico. Ngayon mo sabihin, Pinky, na hindi mo pinoprotektahan yan si Martin Romualdez at yang si Zaldico sa mga statement mo na yan. Pag nagpunta, sumunod ka sa amin doon. So, yun ang nangyari. Nagkwento siya kay Senator Marcoleta, binanggit niya yung mga nangyari. And iba-iba rin. Iba-iba yung kwento niya, hindi pa buo Sabi ni Senator Marcoleta, baka pwedeng isulat mo para lang mas maganda yung kabuuan ng salaysay. Yan. And we did that. Tinulungan ko rin si Sergeant Gutesa kung ano yung mga binabanggit niya. Tapos yun na. Nag-usap sila. Kung nandun kayo nung ninotarize yung kanyang sinumpaang salaysay? Yun nga, noon nangyari, nung kasi may meeting ako that night, sabi ko, mauuna ako. Umalis na si Senator Marcoleta na una. Siguro difference lang within 5 minutes. Umalis na rin ako. Si Senator Marcoleta, sabi niya,
baka pwede, Sarge, na ipanotarize mo. Ako pa nga yung nag-react. Sabi ko, ha? Ipapanotarize pa, ano naman yan, i-under oath yan sa Senado. Sabi niya, hindi, gusto ko mas maganda na prepared na maayos. Si Senator Rodante Marcoleta ho pala ang nag-request doon sa notary. Kaya pinanotaryo nitong si Master Sergeant Orly Gutierrez. Dapat talaga hindi na pinanotaryo yun para wala tayong issue ngayon. Pero ganun ho talaga mga kababayan. Sa bagay, kung hindi naman papanotaryuhan yan, gagawan ho nila ng butas ang statement na yan itong si Master Sergeant Orly Gutierrez. Nakita nilang butas yung notaryo pero nanumpa naman siya. Ibig sabihin, wala na kung kwenta yung notaryo na yun. Basta nanumpa ka doon sa Blue Ribbon Committee. Tapos na ho usapan doon. Ayos talaga, nakanotaryo. So si Sergeant Gutesa ang mag-isang nagpunta sa notaryo. Siya yung talagang nagpunta doon, nagpanotaryo siya, tapos yun nga, kinabukasan, nagpunta na siya ng Senado. In fact, alam mo, maraming variables na pwedeng hindi matuloy eh. Nung tinawagan ko siya, pwede hindi siya nagpunta. Nung kinabukasan naman, nung nagpunta siya sa Senado, pwede namang hindi rin siya tumuloy, pero nagpunta siya doon, and sumumpa siya, binanggit niya na nga yung salaysay niya based on what he told us. Hindi ko masabi na hindi pa yun yung kabuo na storya, pero marami siyang kwento doon sa mundo ni Saldico. Doon sa kinabibiglangan at tinikutan ng mundo ni Saldico. Wait. Sa tingin ko, pati mga chicks nitong si Saldico, kilala nitong si Master Sergeant Orly Gutierrez. Chick ba o... Diba? Ang balita ko yung si Saldico, ano ba yan? Tunay ba yan o peke yan? Ako, dating ko binabanatan niya si Bibi Sara, siguro may pagkalakambini yung mama na yan, di ba? Yeah, but sir, can I can I just establish one fact, which is hindi niyo siya kilala before. You did not know him before until okay. So you have no idea about his background, how long he allegedly worked for Zaldico and all of that. Yung work for Saldico, medyo alam ko dahil binanggit niya. Hindi. I mean, before you met him. Oh, before you met him. Oh, no. Okay. Actually, Reggie, yung Secretary Donald and the Ed, nagulat ka ako kasi may kaibigan tayo sa media na dating nasa Senate beat. Siya pa yung nagsabi sa akin, alam mo, kilala namin niya si Sergeant Orly kasi nagtrabaho din siya sa Senado. Because nasa nandun sila sa VIP, he was assigned somehow dun sa mga VIP security. So marami din siya talagang pinagtrabahuan. But all in a professional level. Ang sabi lang niya sa akin when we were discussing, right after he retired, nagtrabaho siya sa Cook, and then after that kay Saldi na. Ang tanong ko, Ibig sabihin, matagal-tagal ho siyang security consultant nitong si Eli Zaldico. Ngayon, para doon sa mga kababayan ho nating nagtrabaho din dito kay Zaldico, ano ho ito, kumbaga hindi na ho ito para lamang madiin itong mga individual na to. Hindi lang para mabalikan natin itong mga walang, ito ho para hindi na maulit itong mga ganitong klaseng kaganapan sa ating bansa. Kung meron ho kayong kakilala, kumbinsihin nyo sila. Kung meron ho silang alam sa mga kabulukan nitong Zaldico at Martin Romualdez na to, hayaan nyo silang, ikayatin nyo silang makipag-ugnayan sa mga otoridad. Especially dito kay Senator Rodante Marcoleta, dito kay Congressman Mike Defensor. Kasi ano ho yan kinabukasan na susunod na henerasyon ang pinag-uusapan ho natin dito. Kaya kailangan kung meron ho kayong nalalaman, dapat ano ho yan, makipagtulungan ho kayo. Sabihin niyo ho yung inyong mga nalalaman. Okay. Follow up lang kanina dyan sa tanong ko, Kong. Sabi niyo kasi siya yung nagpanotarize on his own. Wala siyang kasama. Meron ba siyang capacity to fake a signature ng isang notary public? Parang ang hirap naman for yung background niya. Parang lalabas ngayon sa next hearing ay fake yung signature nung notary public, nung nag-notarize. May ganun bang wherewithal ito si Gutesa to do that? Well, actually, Sec. Ronald, tama yung binanggit mo Unang-una, hindi niya kailangan i-fake, di ba? Dahil kung ano naman sinabi niya dun sa Senate under oath. Pero, dapat talaga tingnan tong notaryo, bakit siya biglang umaatras? Kasi, si Attorney Macalintal, nabasa ko nga yung mismong pinost niya sa kanyang page, gumawa ng petition on the BSKE petition, di ba? Dahil siya yung abogado doon sa eleksyon ng Sangguniang Barangay. And
yun din ang notaryo. Tapos maraming kontrata, kasama dito yung sa Department of Tourism, kahit na naman i-research yan sa Google, nandyan, yun din yung nakapirma. So ang sabi ko nga nun kay Senator Marcoleta, imbestigahan yung itong notaryo. Sinong nag-pressure para umatras at sabihin na hindi ito? Assuming. Kasi ano ito, yung notaryo, parang hindi umatras parang yung RTC ang nagsabi na fake yung signature. Yes. Upon consultation with NBI. Actually, hindi siya umatras. I have the ruling here. See, it was Manila RTC judge. Hindi, before pa yung ruling na yan, kunyari, kahapon lumabas itong si Master Sergeant Orly Gutesa, binawi na ho, sinabi noong abogado na nakapirma na hindi daw sa kanya pirma yung ano na yun, nasa mga dokumento nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Yung ruling ng judge, kailan lang ho lumabas yan? Icasiano Sison, she's an executive judge, and who found the notarization falsified or forged. And so they are referring it to the DOJ for appropriate criminal actions. Falsification of a public document. So hindi siya umatras, Kong? Oo. Hindi. Ako, gusto ko maimbestigahan yung notaryo. 1,000% ako. Kasi nung nalaman ko, nung first day pa lang na umatras yung notaryo, pinukuhaan ko ng picture. Sabi ko, tingnan nyo nga, ano ba yung napuntang notaryo ni Sergeant Gutesa? So nakuha namin yung mga pictures. It's an existing notary. Ano pa nga, 24/7 parang 7-Eleven tong notaryo na to. At marami siyang kontrata. Ang tingin ko, Secretary Donald, kay Ed, ang feeling ko dito, sekretarya niya siguro yung naman, like all other notary services, notarial services. Pipirmahan ng tao nila. So sinabi siguro, hindi ko pirma yan. O maaaring totoo, pero notaryo niya yan. Nasa journal yan, may entry yan, at yung seal na yan, totoo lahat yan. And I welcome the investigation. Investigate ng DOJ yan, investigate ng Blue Ribbon Committee. Dahil dyan lalalim ang issue na sila mismo pine-pressure nila si Gutesa, dinidiscredit nila, at sinasabi lang peke itong ganito just to prove their point. But it will turn out na 1,000% yan ay notaryong totoo at maraming kontratang na notaryo yan. You're saying basically that itong notaryo, mukhang gawain niya talaga to na yung pumipirma para sa kanya is somebody else, like a secretary or an admin person. Yun naman ho talagang kalakaran sa mga notary public na yan, di ba? Hindi naman ho talaga. Anong gagawin ni attorney dyan nakatambay siya maghapon? Di ba? Meron naman naman talagang abogado na nakatambay na talaga sila pumipirma. Siguro nasa kabilang opisina. Pero kadalasan, yung mga staff lang doon sa harap ang nag-dry seal, nag-i-stamp, di ba? Naglalagay ng mga seal, di ba? Meron nung ganun. Pero kadalasan, pinapapirmahan lang yan doon sa kanilang mga katiwala dyan sa mga notary public office na yan. I don't want to assume it, pero ganun ang nakita ko doon kay Makalintal. Parehong-pareho. Si Attorney Espergao. Siya mismo, parehong-pareho na signature. Before pa si Makalintal, nakita ko yung document sa TIESA, sa Department of Tourism. Si Attorney Espera, same signature. So ang dami talagang ganitong signature. Ngayon, siguro inipit, i-deny mo yan, ayusin mo yan. So, yun ang gusto ko malaman. So, I really want it investigated para makita sinong nasa likod nito na talagang gusto nilang i-discredit Sergeant Gutesa on a basis of a notary na wala naman immaterial. Because in a way, in effect, nagsalita siya sa Senado, sinabi niya kung ano yung nakita niya, kung ano man yung ninotarize. Di ba? Ano naman natin yan when you notarize, it is only to make it a public document. But what Sergeant Gutesa did, taking an oath in front of millions of Filipinos, in front of the Senate Blue Ribbon Committee, under oath. In effect, yun na yun. That is already his sworn statement. Sir, cambio na ako, sir. Ang importanteng tanong kasi ngayon, nasaan si Gutesa? Everybody's looking for him. Parang nobody seems to know where he is. Hinihintay siya sa NBI noon Hinihintay siya sa NBI para magsampa ng kaso kay Speaker Martin. Yan. Kaya hindi na kasama si Speaker Martin dahil walang kaso. No? So, ang tanong ngayon, nasa na si Gutesa, bakit hindi natuloy yung schedule niya sa NBI to file the case against Speaker Martin?
Ang nangyari noon na Sec and Ed noon, di ba nung nagulat ako the next day, sabi nila hindi daw sumupot si Sergeant Cotesa doon sa DOJ. So tinawagan ko kagad si Senator Marcoleta. Sabi ko, ano ba yun? Ba't may schedule sa DOJ? Ang sabi ni Senator Marcoleta, nag-usap kasi sila noon na ipapasok siya sa Witness Protection Program. Sabi ko, okay. Ang nangyari din, part of his statement, sabi niya, I want to be part of the Witness Protection Program. Pero nung hapon, di ba sinabi na niya, ayoko na rin sa Senate custody, I will take care of my own. Ngayon po, si Sergeant Cotesa, and I'm saying this publicly, alam po to ng, I guess maraming may alam nito doon sa Blue Ribbon Committee, ay nasa ilalim po ng Philippine Marines. Nandun po sa kanila. Wala pong nakakapag-usap sa kanya, hindi ko siya pwedeng lapitan, but anytime, if there will be an official summons, ipadala po nila sa Marine Commandant, pinapangalagaan po ng mga kababayang nating sundalo, ng mga Marino, si Sergeant Cotesa nasa kanila po. Sir, you're saying that the Marines officially have adopted and secured Cotesa. I mean, not just some Marines, but the organization itself, the Philippine Marines. Yes, kasi yun ang nakuha naming information from the family. Hindi ko siya nakakausap directly. Immediately, nung nawala siya sa Senate, nandun na siya sa Philippine Marines compound. And then yung family nandun siya din, kasama siya nung una. And then later on, siguro dahil iniwalay na nila yung pamilya at itinago nila sa ibang lugar. Pero si Sergeant Cotesa mismo ay nandun sa Philippine Marines. In fact, siguro ngayon ko lang ito makikwenta and you can verify this. Meron nga nahuli yung mga Marines na parang may umaaligid sa kay Sergeant Cotesa. Naku. Hindi ko alam yung details of what transpired, of what... Baka ano yan, baka tauhan ni tauhan nung maingay sa Senado. Baka tauhan niya yan. Pinapahanap to. Mantakin nyo naman mga kababayan. 5 million daw ang nakapatong sa ulo nitong si Master Sergeant Orly Cotesa ngayong mga panahon na to. 5 million pesos. Sa hirap ng buhay na to, lalo na yung mga halangang kaluluwa, talagang hahanapin mo nila. Pero ako, suspecha ko dyan, yung mga ano yan, yung maingay sa Senado, ang tauhan ng mga maingay sa Senado yan. Master Sergeant Orly Cotesa, mag-ingat ka. happened, pero nahuli ng Marines yung taong yun, ay nasa record nila. Hindi ko alam kung papatayin siya, kung intel lang yun, kinikising siya. But there was this incident, siguro several days ago. Kong, ano mangyayari sa testimony ni Sergeant Cotesa? Magpapatuloy ba siyang mag-testify sa Senate Blue Ribbon na mag-o-open November 14? No? Siya yung parang yung signature niya ang lalabas doon na nasasabi na mukhang ang sabi ng RTC at sabi rin ng ibang government agencies nung chinek nila ay fake. Yun doon sa kanyang affidavit. So, mahalaga na nandun siya para i-contest yun. No? Yes, at i-affirm yung kanyang affidavit against Saldico and Speaker Martin Romualdez. Just to clarify, Sec. Ronald, yung binanggit niya doon sa mismong pagpunta, yung binanggit niya sa Senado is already suffice na affidavit niya. Pero I would think gusto nila talagang mas detalye at baka gusto lang ikabit-kabit yung mga issue. Dahil if you recall, si Alcantara nagsalita din, si Bernardo nagsalita din, dalawang tao yung parating lang binabanggit. Si Mark Teksay at si Paul Estrada. Ito ang dalawang tao ni Saldico na tumatanggap ng pera kung saan-saan at nagdi-deliver din ng pera. Ito yung binanggit naman ni... Yang hong si Saldico, middleman lang ho yan. Marami hong malalaking taong nasa likod ng mama na yan na kailangan ho talagang mapanagot. Itong dalawang individual na tinutukoy na to, nitong si Congressman Mike Defensor, imbis na kung ano-anong dinadakdak nitong si Pinky sa social media at sa mainstream media, sa lahat ng interview niya, ba't di niya na lang ho kaya ipahanap itong dalawang individual na to? Pero ang balita ho natin, malamang sa malamang daw, ginurgur na yung dalawa na yan. Kasi yan ho talaga yung ika nga, makakapag-diin dito kay Zaldico at Martin Romualdez dito sa mga issue na to. Ni Sarge Cotesa, pati di ba si Yusek Bernardo Alcantara, nagdi-deliver sila ng pera. So,
hindi nila pwedeng sabihin na pawalang halimbawa nila o walang katotohanan yung sinabi ni Sergeant Gutesa. Kung gusto nilang i-enhance, ayusin pa, walang problema yon. Ngayon, kung gusto po nilang ipatawag, inuulit ko, hawak ng Philippine Marine si Sergeant Gutesa, doon nila nilang imbitahin o gusto nilang puntahan doon, at doon nila tawagin. Pero alam mo, Sec Ronald, ang natatawa lang ako dito sa investigasyon, etong tao sa lahat ng naging witness, magmula sa DPWH officials, magmula sa contractors, magmula sa congressmen na nagsalita, si Sergeant Gutesa walang kinalaman sa lahat ng nangyayaring perahan Yung kanya nagdi-deliver ng pera, sinabi niya yung katotohanan. Okay. Ang sinabi niya do, bentang tao, ang tao ni Saldico. Hindi walang tinatawag kahit isa. Yes. Si Mark Texay, si Paul Estrada, consistently minimension. Hanggang ngayon, hindi sinasabi na. So Sir, dapat sana, tingnan nila, ano yung katotohanan sinabi nito at malaman natin yung katotohanan. Hindi yung tinitira nila yung affidavit ng isang tao na nagsalita naman sa Senado na pakinggan ng milyon-milyong Pilipino. Right. And I Sir, think sir. that should be the direction of the Blue Ribbon Committee. Hindi na Correct. Dapat ho